Hello, good day. This is Jade again from Custom Chicken Breeding Farm. So in this video, pag-uusapan natin yung alternative feeds. Okay? So kasi madami nagtatanong, Sir, anong magandang alternative feed sa ating manok? Kasi ang mahal-mahal ng feeds. So before nating pag-usapan yan, no? Pag-usapan muna natin ang market. Okay? Kasi yan actually ang pinaka-problema, no? Nung mga naghahanap ng alternative feeds. Kasi hindi nila nababawi yung kanilang income, no? So if that's the case, no, if that's your case, no, wala kang mahanap or mahina ang pag-dispose mo ng iyong mga manok, you should look for ways, no, on how to paano maibenta ang iyong mga manok, no? Kasi eventually if makahanap ka ng ways para maibenta ang iyong mga manok, most of the time kahit pure feeds pa ang iyong ibibigay sa iyong manok, may kita ka pa din. So, if ganun na ang nangyayari, may market ka na stable, and kahit nag-pure feeds ka pa, no, saka ka na lang siguro mag-move into alternative feeds, no? Saka ka maghanap ng alternative feeds, no? Para makita mo, makompare mo kumbaga, ang performance ng iyong manok while on pure feeds and while on alternative feeds. No? Para makita mo kung saan ka ba mas nakaka-income, no? Kasi, the way I see it, no, let's say nag-pure feeds ka at let's say 70% production, no? Pero may market ka sa lahat. So let's say may kita ka, no, ng let's say 5,000. Pero if mag-alternative feeds ka, nakasave ka nga sa iyong patuka, pero ang kita mo is bumaba na lang sa 3,500. So in a way, mas lugi ka pa, no? Mas nakaka-income ka pa dun sa nag-pure feeds ka kesa sa dun sa nag-alternative feeds ka pero mahina ang performance ng iyong mga manok, no? So ganun. But then again, hindi ko kayo di-discourage na maghanap ng alternative feeds kasi even ako naghahanap pa ako ng alternative feeds. Pero most likely that's sa future pa, no? Kasi mas importante talaga is i-establish mo muna yung iyong market, no? Establish your market while on pure feeds, no? And then saka ka mag-look for ways, no, on how to solve the alternative feeds, no? Kasi madami tayong nakikita, no? Madaming video sa YouTube, no? Na ganito lang gawin nyo, ganito lang ipakain nyo sa iyong mga manok, malaki ang savings ninyo, no? But then, eventually, when you try to look at the chickens, no? Makita mo ay mukhang sakitim yung itsura ng kanyang mga manok, no? Or alternative feeds nga, makita mo ang papangit ng mga itsura ng mga manok, no? So, if ako ang buyer, definitely I won't buy those chickens, no? Kasi, man, pangit ng itsura, no? Hindi healthy yung manok. So, ganun, no? And also, it delays the harvest time, no? So, for me, kung gusto ko mag-harvest ng around 2 months and a half, kung mag-alternative feeds ako at magiging 3 months siya, eventually, mas kumbaga it's a waste of time. Yeah, it's a waste of time. So, for me, at this point, no, mas okay kung mag-pure feeds, no? Kasi another thing is yung profile ng feeds, no? Kasi dapat balansyado siya, no? Kahit may enough protein ba siya, no? And it's not just about the protein content, but also the amino acid profile ng protein. Kasi if gagamit tayo ng basic protein, no? Let's say pig protein concentrate, no? Hindi natin sure kung covered niya ba yung ibang amino acids, no? So, yun ang main problem with mixing our own feeds, no? Yung amino acid profile, kumbaga. Kasi, when you try to look at those mga vitamins, no, actually ngayon ko lang ito nakita, yung mga vitamins na may nakalagay amino acid, extra, when you try to solve them, actually sobrang baba ng amino acid there. So, it's not enough, no? It's not enough. So, doon ko na-realize na I'm not sure kung may effect pa talaga itong mga supplement na to, no? Na may nakalagay na amino acids kasi napaka-konti ng kanyang amino acids na content. So, yun, no? Kailangan nyo i-consider yung ganong bagay. But then, if sa current situation nyo, nag-work naman yung alternative feeds nyo, maganda ang inyong income, then continue nyo lang. But for those na hindi nag-work, I don't think that's the right way for you moving forward, no? You should look for ways on how to solve those problems, no? You try to focus on feeding pure feeds muna, no? And saka na kayo saka na kayo mag-innovate, kumbaga, no? And even people will tell you na
I mean, Azola is very good, no? Very taas ng protein profile ng Azola. But then, ma-process ba siya ng manok? Even ako, I'm not sure, no? Kung ilang percent ng protein ng Azola ang ma-process ng manok, no? So, yun, no? Pwede siguro you can give them as merienda, no? But definitely around 80% of the feeds of the feed intake of your chickens should come from the feeds itself, no? So yun. And kung sa inyong mga manok naman na like for example na nakatambay lang, maintenance, dun pwede kayong maghalo ng mais, whatever you like, no? Kasi hindi naman sila that profitable, no? Pero sa iyong breeders or sa iyong growers or layers, I don't think it's wise to use alternative feeds, no? Especially if hindi pinag-isipan ng maayos yung alternative feeds, no? Nagbigay lang kayo ng kung ano-ano lang dyan, no? Sana hindi nyo nga sure kung ano ang nutrient content ng mga bagay na yan, no? So that's my point on alternative feeds. So whenever you ask me ano nga ba ang aking alternative feeds, no, I don't have any. Pure feeds ako, pure Integra yung aking pinapakain, no? So Integra 4000 for my breeders, pure talaga yan. Ni konting lagay ng mais, wala yan. 0% na extra mais, no? So pure Integra 4000 for my breeders. And sa growers, no, if I'm into meat production, probably I'd allow at approximately 20% mais, no, extra mais, no? Kasi it gives them color, no? Mas yellow yung manok natin kung may mais, no? But hindi ako lalampas siguro ng 20%, no? Kasi masyadong mainit, no? And iiba na yung nutrient profile ng feeds. So baka i-delay niya ito, baka i-delay niya yung growth ng manok natin, no? So yun. And yun yung mga i-consider niya na bagay. Pero it comes to layers, no? Layers, breeders, I don't think it is wise to provide alternative feeds, especially if meron po kayong market. Tandaan nyo always na yung manok ay tumatanda rin. And whenever they age, bumababa rin yung kanilang potential to lay eggs, no? So, magbigay ka ng mais na extra or whatever, hindi sila makapaproduce properly. Eventually, before you know it, matanda na sila, no? So, that's it, no? That's my point on alternative feeds. So, good day. This is Jade from Costage Chicken Breeding Farm.